A blessed day po sa ating lahat. Welcome mga ka-truth seekers sa programang Unlearn Error, Spread the Truth. This program has two purposes: that we may unlearn Arminianism, humanistic views, and that we may spread unpopular but biblical apostolic doctrine. Soteriology po tayo, the study of salvation, obedience saves, is error, part 11 na po tayo. Patapos na po tayo. Reason why obedience saves is error. Na-discuss na po natin sa obedience saves error part 9 to 10 ang panglabing siyam na dahilan bakit ang obedience save is error. Number 19, obedience save is error because regeneration is the solution to spiritual corruption. Obedience to God's law is its fruit. Continuation po tayo ng ating discussion. Number 20 na po tayo. Why obedience saves is error? For number 20 reasons. Because neither the work of the law nor obedience will ever make us righteous, mga ka-truth seeker. Neither the work of the law nor obedience will make us righteous. Romans 3:23, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, meaning sa pamamagitan ng gawa ng kautusan o pagsunod man natin sa kautusan, ay walang laman na aariing ganap sa paningin ng Diyos. Bakit walang kakayahang magligtas ang kautusan at pagsunod natin sa kautusan? Ito po sagot ni Pablo. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkilala ng kasalanan. Meaning, dahil ang trabaho lang ng kautusan ay ipamukha sa atin na tayo ay makasalanan, hindi trabaho ng kautusan na tayo ay iligtas sa mga kasalanan natin, mga ka-truth seeker. Galatians 2:16, ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan. Meaning, sa pamamagitan ng gawa ng kautusan o pagsunod natin sa kautusan, ay hindi tayo aariing ganap. Maliban na lang sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo. Kung iugnay natin to sa 1 John 5:1, mga kapatid, ito po pinupunto ng Diyos. Meaning, maliban na lang na kayo ay regenerated, 1 John 5:1, at maliban na kayo ay regenerated, dadaloy sa inyo ang saving faith. Ang saving faith na ito ay nag-uugat sa regenerated spirit, saved spirit natin. Galatians 5:22. At ang saving faith na ito ay may saving virtue na kung saan nagpapaaring ganap sa atin. So meaning, nananampalataya tayo because we were already regenerated. At yung faith na ito ay may saving virtue. Na nasa atin. Number 21, why obedience save is error? Because freedom from sin is not obtained through the works of the law or through obedience to the law. Romans 3:24, they are made right with God by His grace. This is a free gift. They are made right with God by being made free from sin through Jesus Christ. John 8:32. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo, mga ka-truth seeker, sa inyong kasalanan. John 8:34. John 8:36, kung palayain nga kayo ng anak ng katotohanan, kayo'y magiging tunay na malaya sa kasalanan. John 8:34. Ano pinupunta natin? Obedience saves error because freedom from sin is not obtained through the works of the law or through obedience to the law. Freedom from sin can be obtained through the Son, Jesus Christ. Number 22, why obedience saves error? Because forgiveness of sin is by the blood, not by the law, nor obedience to the law. Romans 3:25, God can forgive them because the blood sacrifice of Jesus Christ pays for their sin. Napakaliwanag po ng Biblia. So, ano pinupunto po natin, mga kapatid? So, kapatid, obedience saves is error. So,
what is the relevance and challenge sa atin mga kapatid? Kapatid, si Kristo lang ang makakapagligtas sa atin. Obedience cannot save us. Ang obedience po ay bunga lamang ng pagka-regenerate, pagkaligtas natin. At pagkatapos po natin ma-regenerate, maligtas, ang obedience po ay bunga lamang ng regeneration natin. Sumusunod po tayo sa Diyos. At binibigyan po tayo ng Diyos ng desire and passion to obey God. Because we were already regenerated. At naturalesa po sa atin na sumunod sa Diyos. Sumunod sa lahat ng naisin ng Diyos. Naisin na magbasa ng Biblia. Naisin ng Diyos na mag-aral ng truth. Naisin ng Diyos na tayo ay magtipon tuwing linggo ng sama-sama sa Kanyang harapan as one body of Christ. Naisin ng Diyos na tayo ay lumago sa pananampalataya ng sama-sama. Naturalesa po itong dadaloy sa regenerated spirit natin, mga ka-truth seeker. Summary statement po ng ating pinag-aralan, mga kapatid, ay ito. Neither the work of the law nor obedience will ever make us righteous. I repeat, neither the work of the law nor obedience will ever make us righteous. Only Jesus Christ can make us righteous. Good day and God bless po sa ating lahat. Connect with us, mga ka-truth seeker. At sana po ay to unlearn error and spread the truth. You may connect with us, like, follow, and watch, and subscribe sa mga link po na ibibigay namin sa inyo. Good day and God bless po sa ating lahat.